Manalangin tayo. O Diyos, Panginoon, ngayong umaga, pinasasalamatan namin sa iyo ang unang linggo ng panibagong taon na ibinigay mo sa amin. Nawa ang ipangangaral ngayong umaga ay maging mabuting pagbubukas o panimula sa isang taon na naman na paglilingkod sa iyo. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na simula sa linggong ito, sa mga darating na mga pagkakataong ibibigay mo sa amin para sumamba at makinig ng iyong mga salita, mailapat mo sa amin ang mga katotohanan. Marahan at dahan-dahan lapat upang maging matibay ang aming pagkakapundasyon sa Ebanghelyo ni Kristo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang teksto natin ngayong umaga sa 2 Timoteo 4:11. 2 Timoteo 4:11. Ako ay nagnanasa sa Panginoon na magsisimula ako ng bagong exposition. At uumpisahan natin sa Ebanghelyo ni Marcos. The Gospel according to Mark. Yan, bibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Ay sisimulan natin yan. At umpisahan natin dito sa 2 Timoteo 4:11. Si Lucas lamang ang kasama ko. Kaunin mo si Marcos at ipagsama mo sapagkat siya'y napapakinabangan ko sa ministeryo. Tulungan tayo ng Panginoon sa pag-aaral ng kanyang salita ngayong umaga. Bigyan tayo ng Panginoon ng katalinuhan upang mailapat ito sa ating mga puso. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Makapo tayo mga kapatid. Nang isulat ni Pablo ang kanyang ikalawang sulat kay Timoteo, siya ay nakakulong sa Roma. Naghihintay siya ng kanyang kamatayan. Makikita mo yan sa talatang 6 hanggang 8. Sa kabuuan, ang sulat na ito kay Timoteo ay naglalaman ng masidhing paghikayat kay Timoteo na maging matapat kay Kristo. Maging matapat kay Kristo at sa Ebanghelyo na may kasamang pagkabahala. Sapagkat si Apostol Pablo ay malapit nang mamatay at siya ay nababahala na pag siya ay namatay, magkakaroon at lalala ang mga panganib sa doktrina, lalo na sa usapin ng moralidad at sa doktrinang makadiyos na ayon sa kabanalan. Makikita mo yan sa Kabanata 2 hanggang Kabanata 3. Makikita natin na sa mga naunang talata, verses 1 up to verse 5, ang paghabilin ni Apostol Pablo kay Timoteo na napakahalaga ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sa darating na panahon na ang mga tao ay hindi na makikinig ng matuwid na aral at ang mga tao ay maghahanap na lang ng mga tagapagturo na sasakto sa kanilang mga masasamang pagnanasa, importante pa rin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Pinahayag ni Apostol Pablo sa sumunod sa talata 6 hanggang 8 na kahit siya ay mamamatay na, alam niya na ang lahat ng kanyang paglilingkod ay hindi walan ng kabuluhan sapagkat may nakahanda sa kanyang korona ng katuwiran na ibibigay ng Panginoon hindi lamang sa kanya kundi sa lahat na naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Ngayon, yung talatang 9 hanggang sa matapos, yan yung mga personal na pakikiusap ni Apostol Pablo. Particular yung sinabi niya, pumunta ka rito. Pinapupunta niya si Timoteo sa kanyang kulungan. Sapagkat sinabi niya, wala akong kasama rito. Iniwan ako ng lahat, si Lucas lang ang nandito. Si Lucas yung sumulat ng Ebanghelyo at isang doktor. Ito ay around 62 AD. Ibig sabihin si Apostol Pablo ay matanda na. At siya ay may sakit at nangangailangan ng atensyong medikal. Kasama niya ang doktor na si Lucas at ang lahat
karamihan ng kanyang mga nakasama sa paglilingkod ay iniwan na siya. Ay kita mo yun sa verse 10. Sapagkat ako ay pinabayaan ni Demas. Pumunta ka rito, bilisan mo, kasi wala akong kasama rito, iniwan na ako ni Demas. Yung Griyegong salita na pinabayaan ay hindi basta iniwan, kung hindi iniwan sa isang pangit na kalagayan. Pinabayaan ni Demas, palibhasa ay inibig niya ang sanlibutang ito at napasa Tesalonica. Ayan sa talatang 16, sa aking unang pagsanggalang, sino man ay walang kumampi sa akin, bagkus pinabayaan ako ng lahat. Huwag nawang ibilang sa kanila ito. So sinabi niya kay Timoteo, punta ka rito at isama mo si Marcos. Nais na Apostol Pablo na sa huling mga panahon ng kanyang buhay, makasama niya yung mga taong naging kapaki-pakinabang sa kanya sa ministeryo. Ngayon, bago tayo tumuon doon sa ating topic, o ang titulo natin ngayong umaga ay ang pagiging kapaki-pakinabang sa ministeryo. Ang pagiging kapaki-pakinabang sa ministeryo. Ano ang ministeryo? Ano ang gawain sa Panginoon? Sa talatang 5, mababasa natin na binili ni Pablo kay Timoteo, ganapin mo ang iyong ministeryo. At kung titignan natin yung konteksto, yung ministeryong pinagaganap ni Apostol Pablo kay Timoteo ay iniuugnay natin sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ayon kay Pablo, sa pagbibigay pakahulugan ni Pablo sa kung ano ang ministeryo, tignan mo sa Gawa 20, ang talata ay 24. Para kay Apostol Pablo, ganito ang ministeryo. Una, ito ay isang personal na katungkulan, isang landas na dapat tahakin sa buhay. Ang ministeryo ay isang landas na personal na dapat tahakin sa buhay. Pangalawa, ito ay tinanggap mula sa Panginoon. So pagsamahin natin yun, isang landas na dapat tahakin sa buhay na mula sa Diyos. Sa makatuwid, ito isang banal na panawagan at pagtitiwala. Ang ministeryo ay banal na pagtitiwala ng Diyos sa atin sa isang banal na buhay at isang landas ng buhay. At pangatlo, ito ay malinaw na inuugnay sa pagpapatotoo patungkol sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. So hindi tayo lahat pastor at maaaring hindi lahat ay tinawag na kagaya ng mga ebanghelista at mga guro sa iglesia. Pero sa pangkalahatan, in layman's definition, ano ang ministeryo? Ang ministeryo ay panawagan sa buhay na nagagampanan sa pamamagitan ng pagiging disipulo ng Panginoong Hesukristo. Na nakikita at naririnig mula sa loob ng iglesia tungo sa sanlibutan bilang patotoo ng pagiging mabiyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyo ni Kristo. Ang ministeryo ay panawagan sa buhay na nagagampanan sa pamamagitan ng pagiging disipulo ng Panginoong Hesukristo, na nakikita at naririnig mula sa loob ng iglesia tungo sa sanlibutan bilang patotoo ng pagiging mabiyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyo ni Kristo. Yung makikita na kaya pala hindi tayo nagiging stable sa ating mga ministeryo sapagkat ang hinahanap natin ano ang pwede nating gawin sa iglesia. Paano ako makikibahagi sa gawain? Ano ang kaya kong iambag sa gawain? Ganyan tayo mag-isip. Pero kung titignan mo yung definition na yan, ang ministeryo ay yung pagkakaroon mo ng buhay na epekto ng iyong pagsunod kay Kristo. At dahil sa may buhay ka na bunga ng iyong pagsunod kay Kristo, na isang mabuting pagdidisipulo, nagiging instrumento ka ng Diyos mula sa iglesia mo palabas. Kagaya na sinabi ng Panginoong Hesukristo, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong tagapamalakayan ng tao. So maraming naghahanap ng gawain,
pero hindi naghahanap ng buhay sa Diyos. Ngayon, sa talata, paano isinasalarawan ang pagiging kapaki-pakinabang sa ministeryo? Tignan natin yung mga talata na nakapalibot doon sa binasa natin, sa verse 11. Una, i-contrast natin ito sa mga taong hindi kapaki-pakinabang sa Ebanghelyo. Kung may mga taong kapaki-pakinabang sa ministeryo, may mga tao na hindi kapaki-pakinabang sa ministeryo. Halimbawa sa talatang 10, yung mga taong pabaya na kagaya ni Dimas, na iniiwan ng gawain sa panahon ng persecution, kahirapan. Bakit? Sapagkat inibig niya ang sanlibutang ito. Talatang 10. Kung isipin mo si Dimas, kamanggagawa yan ni Apostol Pablo. Sa Colosas 4:14, makikita mo na si Dimas ay nakahilera sa mga kamanggagawa ni Apostol Pablo. Pero nang dumating na si Dimas, maaaring hindi na niya nakukuha yung gusto niya sa gawain ng Diyos, minahal niya na yung sanlibutan, pinabayaan niya ang gawain. Pinabayaan niya si Apostol Pablo. At siya ay namuhay na ayon sa takbo ng sanlibutang ito. Mga kapatid, hindi yan ang larawan ng isang taong kapaki-pakinabang sa ministeryo. Idagdag pa natin yung mga gumagawa ng masama sa gawain, yung gumagawa ng mga kasamaan sa mga manggagawa sa ministeryo. Bumalik tayo sa 2 Timoteo 4, tignan mo sa 14. Si Alejandro na panday tanso ay ginawan ako ng lubhang masama. Gagantihan siya ng Panginoon ayon sa kanyang mga gawa. Mag-ingat ka rin naman sa kanya, sapagkat totoong kanyang sinalangsang ang aming mga salita. Maaaring ito si Alejandro ay pinangaralan ni Apostol Pablo. Kung maalala mo sa unang Timoteo 1:19, sinabihan niya rin si Timoteo na mag-ingat ka sa pananampalataya at sa mabuting konsyensya. Na yung iba, dahil sa hindi nila isinama yung mabuting konsyensya sa pananampalataya, para silang mga barko sa dagat na nabagbag. Nawasak ang kanilang buhay sapagkat yung kanilang pananampalataya ay hindi nila sinamahan ng mabuting budhi. Ginagamit pa nga ng marami yung pananampalataya, yung biyaya ng Diyos, para makatingin ng diretso sa tao, sasabihin nila mabiyaya ang Diyos, pero alam nila sa mga konsensya nila, marami silang kasamaang ginagawa. At nung pinangaralan sila ni Pablo, pinagsabihan sila ni Pablo sa kanilang pamumuhay, anong ginawa? Sinalangsang nila ang aking mga salita, sabi ni Pablo. Hindi rin yan kapaki-pakinabang sa ministeryo. Ang mga taong lumalaban sa salita ng Diyos, ang mga taong mapagmahal sa sanlibutan, ang mga taong hindi mabuti ang pamumuhay, ay hindi kapaki-pakinabang sa ministeryo. Ngayon, tignan natin naman yung positibo. Yung salitang napapakinabangan, sa Griegong salita yan ay Eucharistos. May ibig sabihin, kagamit-gamit. Sa King James, profitable. Gusto kong pansinin ninyo na 3 beses lang yan ginamit sa buong Bagong Tipan. Yung Griegong salita na yan. Na nagbibigay sa atin ng hint na may espesyal na pagkagamit yung salitang kapaki-pakinabang na yan. Maliban dyan sa talata na binasa natin, makikita mo rin yan sa 2 Timoteo 2:21. At ito sinasabi ko, ang sino man ay malinis sa anuman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin, Eucharistos. Marapat gamitin ng may-ari, nakahanda sa lahat ng gawang mabuti.
So ang salitang napapakinabangan sa ministeryo ay kagaya ng isang sisidlan na hindi na mahalaga kung ikaw ay bato, gawa sa porselana, sa ikapupuri o hindi ikapupuri. Mga gamit na pag meron lang bisita nilalabas o yung mga gamit na pang-araw-araw ginagamit. Hindi yun ang mahalaga. Ang importante, anong sisidlan ang handa para gamitin. Malinis, banal, na nakahanda sa gawang mabuti. Ito'y tumutukoy sa pagtataglay ng katangian ng isang kapaki-pakinabang na sisidlan gamit ng Panginoon. Ang kapaki-pakinabang sa ministeryo ay Kristiyanong handa na maging sisidlan sa kabanalan at sa kapurihan ng Diyos. Ngayon, meron pang isa sa Pilemon 11. Ito naman ay tumukoy doon kay Onesimus. Na ng una, Pilemon 11, na ng unang panahon ay hindi mo pakikinabangan, kabaliktaran, akristos. Datapwat ngayon ay may pakikinabangin ka at ako man, Yokristos. Ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng bagong buhay ni Onesimo. Bagamat sa una nakagawa siya ng kasalanan sa kanyang amo, si Pilemon, ba't hindi malinaw kung anong ginawa niya? Pero sinabi ni Apostol Pablo, kung may pagkakautang siya sa iyo, kung meron siyang dapat bayaran sa iyo, kung may kasalanan siya sa iyo, sa akin mo na singilin. Sapagkat siya ay naging anak ko sa pananampalataya dito sa kulungan. Na pinabalik ni Apostol Pablo si Onesimo sa kanyang amo na si Pilemon. At kanya sinabi, dati, wala kang mapapakinabangan dyan. Walang kwenta yan. Ngayon, bumabalik siya sa iyo, meron ka ng mapapakinabangan sa kanya. At ako din naman. Yung salita doon ay tumutukoy sa bagong buhay. Ng pagtalikod sa kasalanan, ang pagkakatagpo ng biyaya ng Diyos tungo sa pagsisisi at buhay sa pananampalataya. So tatlong talata lang yan na ginamit yung salitang yan. Si Marcos ay kapaki-pakinabang sa ministeryo sapagkat siya'y itinuturing na kamanggagawa ni Pablo. Tignan mo pa rin si Pilemon, talatang 24. Makikita mo na nakahilera si Marcos sa mga kamanggagawa, sa mga itinuturing na kamanggagawa ni Pablo. Ngayon, by the way, ang sulat ni Pablo kay Pilemon ay isa sa mga prison epistle. Ibig sabihin na isulat yan na si Pablo ay nasa kulungan na. Kung kaya doon niya nakilala si Onesimo sa kulungan. Ibig sabihin, yung pagkakabanggit ni Apostol Pablo na si Marcos ay kanyang kamanggagawa ay huli nang pangyayari yan sa kanyang buhay. Sapagkat alam natin, sa Gawa 15, 36 hanggang 40, Gawa 15, 36 hanggang 40, etong si Marcos ay minsan nang inayawan ni Apostol Pablo. Sapagkat sa pangyayari na itong si Marcos ay hindi niya tinapos yung unang misyonerong paglalakbay. Iniwan sila ni Marcos sa kalagitnaan ng gawain. Kung kaya't sa pangalawang pagmimisyon, hindi na siya gustong isama ni Pablo. Pagkita mo si Pablo, sa palagay niya si Marcos walang pakinabang sa gawain sapagkat iniwanan siya. At itong dahilan, sapagkat ito'y si Barnabas ay mapilit na gustong isama si Marcos. Naghiwalay sila. Okay, gusto mong isama yan? Ayokong kasama yan. Kukuha ko ng kasama ko ito. Pero later on, etong si Marcos, itinuring na rin ni Pablo na kamanggagawa. Bagamat ng una, ay ayaw siyang kasama ni Pablo. Sapagkat isa rin siya
na tumatalikod sa gawain ng Diyos. So may nangyari na itong si Marcos, dati ay hindi kapaki-pakinabang. So binasa natin ngayon ay kapaki-pakinabang na bago mamatay si Apostol Pablo, sinabi niya kay Timoteo, dalhin mo rito si Marcos sapagkat si Marcos ay kapaki-pakinabang sa akin sa ministeryo. Ngayon ang katanungan, paano nahubog si Marcos? Paano nahubog si Marcos para maging kapaki-pakinabang sa ministeryo? May 3 lalaki na naka-impluwensya sa kanyang buhay. O madali natin sabihin, may 3 tao na nagministeryo sa kanya, nagdisipulo sa kanya. Una, sa pamamagitan ng pagmiministeryo ni Barnabas. Si Barnabas, naalala nyo, ipinangaral ko sa inyo, sa Gawa 11:24, inilarawan siya na lalaking mabuti, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya. Etong si Barnabas na laging pinagkakatiwalaan ng iglesia sa Jerusalem para magpadala ng tulong, magpatibay ng gawain, magpatibay ng iglesia, ito ay pinsan ni Marcos. Sa Colosas 4:10, kaya makikita mo kung bakit si Barnabas ang laging nag-aakay kay Marcos, isama natin ito, dalhin natin ito doon isama natin to mula sa Jerusalem papunta sa Antioquia, at mula sa Antioquia sa unang pagmimisyon, isama natin si Marcos. At kahit pa ayaw isama ni Pablo si Marcos, isinama pa rin ni Barnabas si Marcos sa Cyprus. At makikita natin yung mabuting pagdidisipulo ni Barnabas kay Marcos. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagmiministeryo ni Pedro. Sa unang Pedro 5:13, tinawag ni Pedro si Marcos na kanyang anak. Kanyang anak sa pananampalataya, of course. Sapagkat ang pamilya ni Marcos, na tinatawag ding Juan, ang Juan ay kanyang pangalang Hudyo at ang Marcos ay ang kanyang apelyedong Romano. John Mark sa English. Yung kanilang pamilya ay kilala sa Jerusalem. Totoo niyan, yung kanilang bahay, yung bahay nila John Mark, ay ginagamit na lugar na pagtitipon. Gawa 12:12. Nung si Apostol Pedro ay nakalaya mula sa bilangguan, na dapat kinabukasan ay ipapapatay siya ni Herodes, subalit pinalaya siya ng anghel. Ang una niyang pinuntahan yung bahay nila John Mark, sapagkat nandoon ang iglesia na nagtitipon at nanalangin para sa kanya. So masasabi natin na kilala ni Pedro si Marcos. At nung sinabi ni Pedro na si Marcos ay anak niya sa pananampalataya, alam natin na malaki ang impluwensya ng apostol kay Marcos, lalo na sa pagkahubog ng kanyang espiritual na paggulang. Alam natin na si Pedro ay nakaranas din ng pagbagsak sa kanyang buhay. Itinatuwa niya ang Panginoon 3 beses. At tumilaw ang manok. At ang kanyang impluwensya sa mas nakababatang lalaki ay naging instrumento para tulungan siya mula sa kawalan ng katatagan. Pagkabata pa, pagkakabataan, pabago-bago ng isip, gusto, ayaw, sasama sa gawain, biglang ayaw na sumama sa gawain, hindi pa tapos yung gawain, iiwanan, tatanggap ng ministry, hindi tatapusin. Kawalan ng katatagan. Pabago-bago ng isip. Ang sabi ni Santiago, ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng bagay. Kahit sa pananalangin, ay wala kang mapapala sa Diyos. Sapagkat pabago-bago ang isip. So mula sa pagiging immature sa pananampalataya, naging instrumento si Pedro na itong si John Mark ay maging handa sa gawain kung saan siya tinawag ng Diyos. At isa pa,
sa pamamagitan ng pangangaral ni Pedro, kinasihan ng banal na Espiritu si Marcos para maisulat niya ang ikalawang ebanghelyo. Pag binuksan ninyo ang bagong tipan, ang una niyong makikita si Mateo. Ang pangalawa, si Marcos. Alam natin na si Marcos ay hindi disipulo ng ating Panginoong Hesus-Kristong personal. At hindi siya nakasama ng ating Panginoon. Subalit ang kanyang pagkakasulat ng ebanghelyo ay ayon sa pangangaral ni Pedro. At nagkakaisa ang lahat ng mga church fathers patungkol dyan, ang mga disipulo ng mga apostol sa unang daang taon. Ayon sa isang akda, 140 AD, si Papias, si Marcos na siyang naging tagapagsalin ni Pedro, ay sinulat ng tumpak ang lahat ng binanggit ni Pedro. Ito man ay mga salita o gawa ni Kristo. Bagamat hindi ayon sa pagkakasunod-sunod, sapagkat hindi siya naging tagapakinig o kasamahan ng Panginoon, subalit kalaunan ay naging kasama ni Pedro, na ginamit ang kanyang aral ayon sa pangangailangan. Isinulat ni Pedro sa ganitong paraan ng walang mali ang mga bagay ayon sa pagkabanggit ni Pedro. Isinulat ni Marcos sa ganitong paraan ng walang mali ang mga bagay ayon sa pagkabanggit ni Pedro. Kaya makikita mo yung estilo ng pagkakasulat ni Marcos, yung mga pagsasalarawan ng mga tagpo na kasama si Pedro. Nandun ang impluwensya ni Pedro sa ebanghelyo ayon kay Marcos na isinulat sa Roma at loobin ng Diyos yun ang ating exposition next week. So malaki ang epekto ng pagmiministeryo ni Pedro kay Marcos kung kaya't siya naging kapaki-pakinabang siya sa gawain ng Diyos. May Barnabas, may Pedro. May Barnabas na nag-akay sa kanya sa gawain. May Pedro na nagpatibay sa kanya sa aral ng ebanghelyo ni Kristo. At pangatlo, natural sa pamamagitan ng pagmiministeryo ni Pablo. Nakasama rin ni Marcos si Pablo sa ministeryo sa unang pagmimisyong paglalakbay at walang duda na marami siyang napulot na aral dito. Importante kung sino ang kasama mo sa paglilingkod sa Diyos. O sumama ka sa mga papatay-patay, magiging papatay-patay ka din. Kasama ka sa mga walang gana sa gawain, magiging walang gana ka rin. At walang duda na si Apostol Pablo ay nagkaroon din ng impluwensya kay Marcos. Subalit, ang dapat nating bigyan ng pansin dito, yung panahon na inayawan ni Pablo si Marcos. Kahit pag gustong isama ni Barnabas si Marcos sa gawain, ayaw ni Pablo. Malaking issue para kay Pablo ang katapatan. Malaking issue para kay Pablo ang paninindigan. Ang loyalty kay Kristo at sa Ebanghelyo. Ang commitment sa gawain ng Panginoon. At hindi niya pinalampas ang minsang pag-iwan sa kanila ni Marcos. Tandaan natin, hindi lamang paghikayat at pagtuturo ng doktrina ang nagpapalago sa pananampalataya. Mahalaga rin ang pagtanggap ng pagsansala at pagtutuwid. Hindi lamang kailangan ni Marcos ng isang Barnabas na magdadala sa kanya sa gawain at isang Pedro na maglalarawan sa kanya ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Kailangan din niya ng Pablo sa buhay niya na minsan magpaparamdam sa kanya na hindi ka karapat-dapat sa gawain ng Diyos sapagkat nang iiwan ka. Hindi ka karapat-dapat sa gawain ng Diyos sapagkat hindi mo inaayos ang gawain ng Diyos. At yan ay nakapaloob sa sulat ni Pablo kay Timoteo sa ikalawang Timoteo 3:16 hanggang 17. Hindi ba nakasulat na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos? Ito ay kapaki-pakinabang sa pagdodoktrina at pagsansala
at pagtutuwid upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal at tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Hindi ba't mainam tignan na itong si Pablo na nagsabing, huwag kang sasama sa gawain sapagat hindi ka matapat. Ay sa huling panahon, ay siya rin nagsabi, itong si Marcos ay kapaki-pakinabang sa gawain. Sa pamagitan ng paggamit ng Diyos sa tatlong personalidad na yan, nahubog si Marcos na maging kapaki-pakinabang. Si Barnabas, si Pedro, at si Pablo. Naway naunawaan ninyo mga kapatid, kung gaano karealidad itong Biblia nating binabasa. Ito ay dokumento patungkol sa mga totoong tao, na totoong naglingkod sa Diyos, at sinamahan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu at pinalakas sa pamamagitan ng kanilang biyaya ng Panginoon. Ngayon, maaari nagtatanong tayo, paano tayo magiging kapaki-pakinabang sa ministeryo? Paano tayo magiging kapaki-pakinabang sa ministeryo? Una sa lahat, unawain natin ang biblikal na kahulugan ng ministeryo. Ito ay panawagan sa buhay. Pagka hinuhubog ka ng Diyos para maglingkod sa Kanya, hindi Kanya bibigyan basta-basta ng mga gawain o partisipasyon. Importante sa Diyos, importante sa kamatayan at pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, kung anong kapangyarihan ang kumikilos sa iyong buhay, ano ang epekto ng iyong pagsampalataya kay Kristo. Sapagkat kung ang paglilingkod ay depende lamang sa kung anong kaya mong ibigay at ano ang kaya mong isakripisyo para kay Kristo, hindi ba ginagawa rin niya ng mga taong pagano at mga walang pananampalataya sa Diyos? Paano natin masasabi na ang ating pangangaral ay totoo at hindi kagaya ng pangangaral ng maraming tao sa sanlibutan? Simple lang, sa otoridad ni Kristo. Si Kristo ay dapat may otoridad sa ating buhay. Kung kaya't dapat mong isipin na ang ministeryo na dapat hinahanap mo at ginagampanan mo para sa Panginoon ay klase ng buhay na bunga ng pagdidisipulo sa iyo. Ang ministry ay bunga ng discipleship. Sa makatuwid, kung hindi ka na-disipulo ng maayos, wala ka ring maayos na ministeryo. Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka katalino, sapagkat ang hinahanap ng Panginoon ay relasyon, hindi obligasyon. Ang hinahanap ng Diyos, buhay, hindi yung alay mo. Ipinakita sa iyo o tao, sabi sa Lumang Tipan, ipinakita sa iyo ng Diyos kung anong mabuti, kung anong kanyang biyaya. Lalong higit na ipinakita na sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang bugtong na anak. At sa muling pagkabuhay ni Kristo, ipinakita sa iyo ng Diyos kung gaano siya kabiyaya, anong hinahanap niya sa iyo. Mahalin mo ang kahatulan. Gawin mo ang matuwid sa harapan ng Diyos at lumakad kang may kababaang loob kasama ng iyong Diyos. Kung iibigin mo ang kahatulan ng Diyos, ang ibig sabihin nun, lalakad ka ayon sa panuntunan ng Diyos na hindi ikaw ang masusunod kung hindi ang Diyos. Ang matuwid sa Diyos, yan ang dapat mong tignan ng matuwid sa iyong buhay. Sapagkat bawat Kristiyano ay tinawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Unang Pedro 2:5 nasusulat, kayo rin naman, gaya ng mga batong buhay, ay nakatayong bahay ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng hain ukol sa Espiritu na nangalulugod sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa bagong tipan, sa bagong covenant na ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, bawat Kristiyanong iniligtas at nakasumpong ng biyaya
ay saserdote na dapat maglingkod sa Diyos. Efeso 4:7 nakasulat, ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Bawat Kristiyano ay asin at ilaw ng sanlibutan. Makakakita ka ba ng asin na pinagpapaguran niya na maging maalat? Makakakita ka ba ng ilaw na pinagsisikapan niyang magliwanag? Sa lahat ng yan, wala. Sapagkat katangian ng ilaw na magliwanag at katangian ng asin na maging maalat at katangian din ng Kristiyano na maglingkod sa Diyos sapagkat may buhay siya sa Diyos. Namatay si Kristo para ang kanyang katawan ay maging templo ng banal na Espiritu, upang ang kanyang puso ay maging trono ng Diyos na gumawa ng langit at lupa. Para ang kanyang bibig ay maging tagapangaral ng mga kahangahangang gawa ng Diyos. At upang ang kanyang mata ay makakita ng daigdig na ito, bagamat pawasak na. Ito ay daigdig ng Diyos at isang araw, babawiin niya ito sa kamay ng naghahari-harian sa sanlibutan ito. Na ang Diyos ay sovereign sa lahat ng bagay at walang anumang bagay na nangyayari na hindi ayon sa kapahintulutan ng Diyos. Ngayon, sinabi ni Pedro, kaya sino man ay tumanggap sa inyo ng biyaya, kung kayo ay nagsasalita, ay magsalita kayo ng kagaya ng mga sasalita ng Diyos. At kung kayo ay maglilingkod, ay maglingkod kayo ayon sa kalakasan at abilidad na ibinigay sa inyo ng Diyos. Bawat Kristiyano ay tinawag sa ministeryo, lalong higit sa lokal na iglesia. Pero paano tayo magiging kapaki-pakinabang sa ministeryo? Una, ang pagdidisipulo ay dapat makaabot sa buong aspeto ng ating pamumuhay. Ang pagdidisipulo ay dapat makaabot sa buong aspeto ng ating pamumuhay. Huwag mong isipin na magiging mabuti kang tagapagturo sa Sunday School, sa Bible study, kasi tinuro sa iyo ang booklet o tinuro sa iyo step by step ang lesson. Dapat ikaw mismo ay nagpapatuloy sa salita ng Diyos at nahahayag sa iyong buhay na dahil sa nagpatuloy ka sa salita ni Kristo, nakakalaya ka sa mga kasalanan na dapat pinagtatagumpayan mo. Juan 8:31-32 at ikalawang Timoteo 3:16-17, binasa na natin kanina yan. Umiipekto dapat sa buhay ng Kristiyano ang doktrinang itinuturo sa kanya, ang pagsasansala o ang pagbabali ng kanyang mga maling paniniwala at ang pagtutuwid sa kanyang mga maling pagkilos at pamumuhay at pagsasanay sa katwiran, umiipekto sa kanya para maging handa siya sa lahat ng mabubuting gawa. Ang pagiging Kristiyano ay araw-araw na pagtanggi sa sarili at pagpasan sa krus at pagsunod kay Kristo. Lucas 9:23. Makita mo yon? Buhatin mo ang krus araw-araw. Hindi ito lingguhang gawain, kung hindi araw-araw na pagsunod kay Kristo. Kung kaya't ako'y nakikiusap sa inyo na ang pagdidisipulo ay dapat umepekto sa lahat ng dimensyon ng inyong pagkatao at pamumuhay upang kayo ay mahubog na maging kapaki-pakinabang sa ministeryo ng ating Panginoon. Sapagkat si Jesucristo mismo ang kikilos sa atin at uhubog sa atin kung tayo ay nagpapatuloy sa kanyang mga salita. Ito ang larawan ng Ebanghelyo. Hindi ba't si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan? Kung kayon, dapat mamatay rin tayo sa ating mga sarili. Hindi ba't si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay?
di dapat lumakad tayo sa bagong buhay. Yan ang gawain ng Kristiyano araw-araw. Itanggi ang sarili at sumunod kay Kristo. Itanggi ang sarili, ang panawagan ng sanlibutan. Iibigin mo ang Diyos ng buong isip at buong puso at buong lakas. Ilalagay mo ang Diyos sa ibabaw ng lahat ng desisyon mo sa buhay. Hindi ka gumagawa ng oras para sa ministeryo. Sapagkat ang lahat ng meron sa'yo ay paghubog ng Diyos, ay dapat paghubog ng Diyos upang maging epektibo ka sa ministeryo. Kung kaya't sinabi ng Pilipos 1:27, ang inyong pamumuhay, hindi ito basta pag-attend, pagsali, ang inyong pagsali, ang inyong pakikisama, ang inyong ambag, hindi. Ang inyong pamumuhay ay dapat maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Ito ang nagbubunga ng ito ay nagbubunga ng matibay na espiritu, pakikiisa sa iglesia at pagsisikap para sa pagsulong sa Ebanghelyo. Akala mo madaling mag-imbita ng bisita? Akala mo madaling magtiyaga na mag-Bible study ng linggo-linggo? Tignan mo yan sa pamumuhay mo kung ikaw ba ay consistent na tao. Kung ikaw ba ay matyagang tao. At yan ang huhubugin sa iyo ng Panginoon. Akala mo ba madali na maging isa ka sa mga tagapagturo sa iglesia? Baka pag tinuwid kita, matisod ka sa akin sapagkat mayabang ka at matigas talaga ang ulo mo. So you see, nangangailangan ng panloob na pagbabago kahit magbago kayo ng ministeryo taon-taon, linggo-linggo. Kung hindi magiging epektibo ang salita ng Diyos sa inyong mga pamumuhay at hindi kayo magiging totoong Kristiyano sa puso, walang ministeryo na bagay sa inyo. At dito yun mag-uumpisa. Dapat ang pagiging lingkod ng Diyos ay bunga ng pagiging disipulo ni Kristo. Sapagkat mapaglilingkuran natin ang Diyos kahit sa maliliit na bagay. Kung totoo sa buhay natin na ang ating isip at puso ay naialay natin sa krus ni Kristo at sa kanyang muling pagkabuhay. Pangalawa, bigyan ng pahalaga ang personal at pagsasama-samang pagsamba sa Diyos. Ito ay ang pagharap sa Diyos ng ating mga katawan. Roma 12:1-2, na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatan pagsamba, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito. Patunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Marami sa inyo, alam nyo na ang kalooban ng Diyos at hindi kalooban ng Diyos. Pero kung ano ang kalooban ng Diyos, ginagawa nyo pa rin, pinagpaplanuhan nyo pa rin. Hindi kayo magiging kapaki-pakinabang sa ministeryo. Tandaan natin, si Demas, iniwan niya si Pablo sapagkat inibig niya ang sanlibutang ito. Samantalang sinabi ng Panginoon kay Juan, unang Juan 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutang ito. Sapagkat ang sanlibutang ito ay lilipas, subalit ang gumaganap ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang nagpapabaya sa gawain ng Diyos ay nagmamahal sa sanlibutan. Kaya ang pagpili na makisama sa mga kapatiran ay nagpapakita ng aktibong pakikipaglaban sa sistema ng sanlibutan. 6 na araw, ang Kristiyano, busy sa kanyang mga gawain. Pero sa araw ng pagsamba, nandito ka. Kahit gaano ka sugatan o kahit gaano ka duguan, yan ay nagpapakita na nakikipaglaban ka pa rin sa kasamaan ng sanlibutang ito.
Lalo na't alam ninyo na pag pumunta kayo rito, pangangaralan ko kayo. Pagsasabihan ko kayo. Subalit pumupunta rin pa rin kayo para makinig ng salita ng Diyos. Hindi ba ninyo nakita yan kay Moises? Sa Hebreo 11, 25 hanggang 27. Na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo na nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang tinitigan ay ang gantimpalang kabayaran. Sa pananampalataya iniwan niya ang Ehipto, na hindi natakot sa puot ng hari, sapagkat nagtitiyag ang tulad na nakakakita ng di nakakakita. Kita mo yung ginawa ni Moses? Pinili niyang makasama ang kanyang mga kapatiran, ang bayan ng Diyos. Bakit? May pananampalataya siya. Pangalawa, naiintindihan niya na mas dakila ang kayamanan at kaluwalhatian ni Kristo. Pangatlo, hindi siya takot sa hari ng Ehipto, na maraming ngayong umaga sumuko na lang. Kaya ang pakikisama sa iglesia ay nagpapakita. Itong kapatiran na to, lumalaban pa sa sistema ng sanlibutan. Pero sa oras na talikuran mo ang iyong gawain, talikuran mo ang iyong pagsamba na kasama ng bayan ng Diyos, ganyan ang mangyayari sa iyo. Kakainin ka ng sistema ng sanlibutan. Walang pananampalataya ang sino mang hindi nakikitipon sa kanyang iglesyang lokal. Walang pananampalataya ang sino mang tumitingin na ang pangako ng sanlibutan ay mas matimbang kaysa sa pangako ni Kristo na buhay na walang hanggan. Balik-balik na rin natin ang banal na kasulatan. Lahat ng sinasabi kong yan ay mapapatunayan sa lahat ng anggulo ng banal na kasulatan. Sapagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Kung gusto mo maging kapaki-pakinabang sa ministeryo, bigyan mo ng pahalaga ang iyong personal na pagsamba sa Diyos. Paano mo ginagamit ang katawan mo? Paano ang iyong isip ay nare-reforma sa kalooban ng Diyos at iyong malalaman kung anong kaaya-aya, katanggap-tanggap at perpektong kalooban ng Diyos. Nahuhubog yan sa pamamagitan ng iyong araw-araw na debosyon. At idagdag pa natin paano ka nakikisama sa iyong iglesia. Bawat paglilingkod ay pagsamba. Bawat pagsasama-sama, fellowship ay pagsamba sa Diyos. Sapagkat namatay si Kristo para patibayin ang iglesia. Namatay si Kristo para ang iglesia ay maging isang sakdal na katawan. Sa iglesia, meron kayong mga tagapangaral at mga tagapagturo. Huwag ninyong gayahin si Alejandro, na nang pinangaralan ni Apostol Pablo, nilabanan si Pablo. Sa ganong paraan, ginagawa ninyo ng masama ang mga manggagawa ng Diyos. Kung mapangaralan kayo pero hindi kayo makikinig at hindi kayo magbabago, hindi kayo magiging kapaki-pakinabang sa ministeryo. Lalong higit na ipinangaral sa inyo ang pagtutuwid at pagdodoktrina at pagsansala, hindi sa pamamagitan ng salita ng tao, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na kinasihan ng banal na Espiritu, na siyang ating kapakinabangan. Ngayon, pangatlo, at ito'y huli, maging maingat sa ating mga pakikisama, sa ating mga fellowship. Nilagay ng banal na Espiritu yon sa ating teksto ngayong umaga, na inilagay niya rito, ito ang kapaki-pakinabang sa ministeryo at ito ang hindi kapaki-pakinabang sa ministeryo. Matutunan nating tumulad at makisama sa mga Kristiyanong may mabuting halimbawa sa paglilingkod. Makitignan mo sa iglesia, kung sino yung palaging tinutuwid pero hindi nagbabago, huwag mong pakisamahan yun, huwag mong gayahin ang sistema nun sa paglilingkod. Maliban na magbago siya ng kanyang gawa. Ngayon, tignan nyo rin sa simbahan, kung sino ang lumalakad ng ayon sa salita ng Panginoon, yun ang inyong gayahin. Yun ang inyong tularan.
Basahin natin sa Roma 16. Roma 16. Kaya nang si Marcos ay nang iwan sa kanila sa unang pagmimisyon, merong Barnabas na sumalo sa kanya. Merong Pedro na tunay na nakaranas ng pagbabalik loob at nasa disposisyon na kanyang patibayin ng kanyang mga kapatid. Anong sinasabi sa Roma 16:17? Ngayon ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at mga katitisuran laban sa mga aral na inyong pag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila sapagkat ang mga gayoy hindi na nagsisipaglingkod sa Panginoong Hesukristo kundi sa kanilang sariling tiyan o sariling pakinabang, kunwari magbabalik loob. Pero meron lang ulterior na motibo. Mag-ingat kayo sa mga ganong mga nagpapakilalang Kristiyano. Sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita, idagdag nating mabuting pagme-message, mga chat, at mainam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Pangaralan sa iglesia, magkikwento sa kapatiran, magpapaawa. Naku, umiwas kayo sa mga ganyan. Lalo na kung salita ng Diyos ang ginamit sa pagtutuwid, wala kayong mapapakinabangan, sunod sama-sama na kayong mga walang kwenta sa gawain. Maganda ang pagkakahubog sa inyo ng Diyos. Huwag ninyong tularan yung mga magagaling sa aral pero humihiwalay sa aral ni Kristo. Sundan natin, Filipos 3:17. Gusto mo maging kapaki-pakinabang sa gawain ng Diyos, humanap ka na magiging Barnabas para sa iyo at magiging Pedro para sa iyo. At Pablo. Maghanap ka ng tao na magdadala sa iyo sa gawain. Maghanap ka ng tao na magpapalalim sa iyo sa iyong pakikisama kay Kristo. At maghanap ka ng tao rito sa iglesia na sasaway sa lahat ng kagaguhan mo para maging matuwid ka sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, tignan mo sa Filipos 3:17. Mga kapatid ko, kayo'y magkaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon ayon sa mga halimbawang nakita ninyo sa akin. Anong sinasabi ni Apostol Pablo dyan? Sinabi dyan, hindi naman dahil sa naabot ko ang lahat. Ito lang ginagawa ko. Nililimot ko na yung nakaraan. Bumabalik ako. Kinakalimutan ko na yung nakaraan. At tumatakbo ko sa hinaharap. Gayahin ninyo ang ganyang klaseng pag-uugali. Si Apostol Pablo ay hindi perfectong tao. Pero siya ay isang uri ng tao na tumalikod na sa nakaraan at humaharap na sa bagong buhay kay Kristo. At siya'y nagmamatulin na abutin yung mga bagay na ipinaabot sa kanya ni Kristo. Yan ang gayahin ninyo. Bagamat lahat ng mga kapatid dito na nakikita ninyong matibay, meron niyang pangit na nakaraan. Pero tignan ninyo yung may mga pangit na nakaraan na pinatutunayan nila sa biyaya ng Diyos, hindi na sila yung dati. Pero yung mga paulit-ulit, naghuhukay ng basura sa baul, umiwas kayo sa mga ganyan. Gayahin natin yung kagaya ni Apostol Pablo, na lumilipot sa nakaraan at humaharap sa isang matuwid na paglilingkod. Ituloy natin. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na sinasabi ko sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Pabalik-balik, paulit-ulit, parang mga aso, sinuka na nila, kakainin pa uli nila. Parang mga baboy, pinaliguan mo ng paulit-ulit at pagkatapos kung saan mo nilinis, doon babalik. Mga walang pagsulong sa paglilingkod. Mentras mong pagsasabihan, lalong nagpapasaway. Umiwas kayo sa mga ganong klaseng mga tao. Mga kaaway ng krus ni Kristo yun.
Sapagkat ang krus ni Kristo para yan sa makasalanan. Makasalanan na magsisisi at mananampalataya. Lahat tayo makasalanan at sa lang ang pag-asa natin ang krus lang ni Kristo. Pero kung mas pipiliin mo yung kayabangan mo at ititiwalag mo sa iyong buhay ang krus ni Kristo na siyang dapat nagpapabanal at nagtutuwid sa iyo at nagdadala sa iyo sa isang bagong buhay, kaaway ka ng krus ni Kristo. Ituloy natin. Sapagkat na ang kanilang kahihinatnan, talatang 19, ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. At ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Gusto nyo maging kapakipakinabang sa gawain, huwag kayong nakikisama sa ganyang mga tao. Kung unsaved yan, dalhin nyo sa Panginoon. Kung kapatiran yan, naku, iwas-iwas kayo dyan. Tandaan mo, kahit si Satanas, kaya mag-anyong anghel. O, hindi ba? Kung kaya't maaari nating isipin, ang pag-usad ng gawain ng Diyos, ang pag-usad ng ministeryo ay nag-uumpisa sa pag-usad ng bawat individual na talagang nakatagpo ng biyaya at kaligtasan sa Panginoong Hesukristo. Basahin pa natin. Unang Tesalonika. O dapat ko sabihin, ikalawang Tesalonika. 3:7. Sapagkat kayo rin ang nakakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan. Sapagkat kami ay hindi nag-uugali ng walang kaayusan sa inyo. Ni nagsisikain man kami ng walang bayad, kita mo. Yung mga mahilig magpalibre na walang paglilingkod, na umiwas kayo dyan, ay kisama lang sa inyo yan para ilibre nyo. Ang mga manggagawa ng Diyos, nagtatrabaho yan, nagpapagal. Tuloy natin. Ni nagsisikain man kami ng walang bayad ng tinapay ng sino man, kundi sa pagpapagal at sa pagdaramdam na gumagawa't gabit araw, upang kami huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo. Hindi dahil sa kami ay walang karapatan, kundi upang kami ay makapagbigay sa inyo ng isang uliran upang kami ay inyong tularan. Ang mga manggagawa sa iglesia, ayaw namin maging pasanin sa inyo. O, nagtitiis kami. Aalaga kami ng manok. Pero yung mga kunwari manggagawa ng Diyos, ang hilig sa bigay, hindi naman mga manggagawa ng Diyos, naku, umiwas kayo dyan. Sinasabi dyan, ang suportahan ninyo yung gawain ng Panginoon. So, bakit? Talatang 10, sapagkat noon pa man kami ay kasama ninyo, ay iniutos ko sa inyo, kung ang sino man ang ayaw magtrabaho, ayaw gumawa, huwag naman kumain. Lakas mong kumain, wala kang trabaho. O, sino mga ka-fellowship nyo? Yung mga tamad, mga tambay, tapos gusto nyo maging kapakipakinabang sa gawain ng Diyos? O, dahil sa mga wala kayong magawa sa buhay, sasali kayo sa mga Bible study? Sasali kayo sa mga, ayusin nyo mga buhay ninyo. At pinagsasabihan ko, iglesia, kagaya ng pinagsabihan ni Apostol Pablo ang simbahan sa Thessalonica, sapagkat aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad na walang kaayusan, ni hindi man lang nagsisigawa, kundi mapakialam sa bagay ng iba. Wala ka nang trabaho, chismis pa ang dala mo. O, paano uusad ang ministeryo kung ang mga miyembro dito, mga dysfunctional na tao? Magsihanap kayo ng trabaho. Ang mga nag-aaral, mag-aral kayo ng mabuti. Darating ang panahon, gusto nyo maglingkod sa Diyos, pero wala kayong magagawa, sapagkat darating ang panahon, maaalala nyo itong pangangaral na ito. Nagsayang kayo ng buhay sa isang kapaki-pakinabang na paglilingkod. Maging masipag, maging matyaga. Kung tinawag tayo ng Panginoon sa isang gawain, na isang full-time na service, ayusin natin.
Sapagkat kahit kailan ang Diyos hindi nagkulang sa atin. Sinisikap ko na kahit nag-aaral ako, nakakapangaral ako ng maayos na pangangaral. Nakakapagturo ko ng maayos na pagtuturo. Kung kailangan kong puyatin yan, kung kailangan walang tulog, sapagkat una sa lahat, tinawag ako ng Diyos para mangaral sa inyo. Kung binigyan ako ng Diyos ng pagkakataon na bumalik sa eskwela, hindi ko pwedeng gawing dahilan yon. Dapat gampanan ang gawain. Huwag kayong makibarkada sa mga walang tiyaga. Tuloy natin. Sa mga gayon nga ay aming iniuutos, talatang 12, at ipinamamanhik sa Panginoong Hesukristo, na sila'y magsigawang may katahimikan at magsikain ng kanilang sariling mga tinapay. Ngunit kayo, mga kapatid, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Kung kayo nagsisikap kayo sa mabubuting bagay, di huwag kayo mapagod. Kaya nga ipinangangaral ito sa inyo upang pag-ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Maraming mga tao na magsisipasok sa gawain ng Diyos, magpapamiyembro pa rito, sapagkat ang kanilang intensyon lang maghahanap ng pagkakautangan, maghahanap ng rasyon ng bigas. At walang problema sa mga bagay na yun. Pero hindi pwede ang Kristiyanong walang pagsisikap. Hindi pwede ang Kristiyanong tamad. O hindi ba? Tuloy natin. Ngayon, ayaw makinig. Ganun pa rin ang buhay, ha? Ganun pa rin ang buhay. Kikinig. Sabi na, ayusin mo buhay mo. Verse 14. At kung ang sino may hindi tumalima sa aming salita, sa pamamagitan ng sulat na ito, tandaan ang taong yaon, at huwag kayong makisama sa kanya nang siya ay mahiya. Isipin mo kung sino yung mga walang mga ginagawa, yan ang makakapalang mukha. Paano? Ha? Paano ka magiging kapaki-pakinabang sa gawain ng Diyos? Gayunmay huwag ninyong ariing kaaway, kundi iyong paalalahanan tulad ng kapatid. Bakit pinagsasalitaan natin ang mga kapatid ng ganyan? Sapagkat gusto natin silang lalong mapagbuti. Mayroon ako sinabihang young people no isang araw. Kaya kita pinagsasabihan ng ganyan sapagkat nakikita ko, higit ka pa riyan sa mga bagay na yan. Dahil sa kawalan ng pagtsatsaga at pagtitiis, ang inyong kaisipan ay palaging nakukuha ng mga bagay sa sanlibutan ito, hindi nyo nakikita kung gaanong mas dakilang bagay ang kayang gawin ng Panginoon sa mga buhay ninyo. Hindi ba't napakabuti at napakainam ng aral ng Panginoon? Kung kaya't, ang ministeryo, wag mong hanapin yan na parang isang gawain. Tignan mo yan sa iyong buhay. Paano ka iniligtas ng Panginoon? Paano ka sumasamba? At paano ka nagsisikap araw-araw? Bumahagi kayo sa pag-aakay ng kaluluwa. Tumulong kayo sa Bible study. Tumulong kayo sa mga finances ng iglesia. At sa lahat ng yan, ibigay ninyo para sa Panginoon na kaluwalhatian na nararapat sa Kanya. Pagpalain kayo ng Panginoon.